Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Joy Savila na nagsasabing kapag ikaw ay magpangarap, laki pa nito ng sipag upang ito ay matupad. Maraming salamat sa mga viewers ko na patuloy na nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, at subscribe na, salamat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay si Joyce, at sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin, maraming po salamat dyan sa mga taong taga-Antipolo, taga-Makati, kung saan po yung lupanan ng mundo, at sa mga nag-comment po sa akin, nagko-comment sa mga every videos ko. Maraming salamat po sa mga support niya, sa mga commenting nyo. Ito po ay para dun sa isang nag-comment sa videos ko kung paano makakatipid tips. So, ang topic natin ngayon ay 5 paraan upang ikaw ay makakatipid kapag ikaw ay magtuturi sa Hong Kong. So, ito ay para sa'yo. Kung nandyan ka, ay sana mapanood mo itong videos ko kasi ito ay para sa'yo sa kinoment mo na tipid tips. Okay. By the way, bago nga po ako magsimula, narito po ako ngayon sa Makati. Okay, at ang ganda ng setup, diba? So, para ako si Miss Charo. Nandito ako sa Makati kung saan sa condo kung saan nag-shoot ako ng videos ko sa condo ni Miss Jonaling Avila. Maraming salamat sa sa akin dito para makapag-shoot ako ng aking upang videos. Okay. Maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Okay. Ngayon po ay magsisimula na po tayo sa aking tatalakayin na 5 paraan upang ikaw ay makatipid kung ikaw ay magta-travel sa Hong Kong. Palakpakan! So, number 1, kapag ikaw ay nandun na po sa Hong Kong, so nakatawid na po kayo ng eroplano, syempre, meaning to say, nandun na po kayo sa Hong Kong Airport. So, ang unang nyo pong iisipin kung ano po yung masasakyan ninyo na makatitipid. So, ang unang-una po kasi dyan na budget, tipid tips is yung kung gusto nyo mag-taxi, medyo mahal. So, ang i-offer ko po sa inyo na makakatipid kayo is bus. Okay. Bus po. Yun po ang mas tipid kasi 34 Hong Kong dollar lang po siya o something. Basta mas tipid po siya kaysa sa taxi. Okay. Pangalawa po, kung kayo po ay magbabas, mas tipid din po na kayo po ay doon mismo sa airport. Meron po doon. Tapat lang po yun ng 7-Eleven. Doon sa mismong airport po yun. Tapat lang ng 7-Eleven yung sakayan doon. So, diretsyon lang yun. Ito yung 7-Eleven. Tapos, nandito banda. Doon sa nasa right side siya yung sakayan. Makikita nyo naman doon, bus, taxi, train, mga ganun. Nandun yung way. So, pag nakita nyo yung 7-Eleven, lang yun. Dito na kagad kayo humarap. So, nandun yung sakayan. So, ayun na nga. Then, ano nga ba ang ginagamit na pamasahe kapag ikaw ay nagtitake ng bus? Okay. Ngayon naman, mag-download kayo ng Klook app. Klook app. Download nyo doon. Mag-order kayo doon online. Mas maganda po kasi mag-order na kayo online na octopus card. Kasi yun yung po yung ginagamit na pang-tap doon sa may bus. Kung ikaw ay magbabas. Kung ikaw naman magta-taxi, edi i-skip mo na to, na topic na to. So, kung ito ay para sa mga magtitake ng bus, para makatipid, papunta doon sa paroroonan. Okay. Ang gagamitin yung pamasahe para makatipid is yung octopus card. So, yan ay ino-order online. Pwede mong i-order or bilhin doon sa mismong airport na. Pero, mas okay na mag-order na kayo online para pagdating doon sa airport is i-claim nyo na lang. Kasi medyo kadalasan po mahaba ang pila doon. Siyempre, mag-order pa kayo, magkano pa kayo. So, mas okay na i-claim nyo na lang yung octopus card. Okay? Tapos po, pag nandun na po
naka-order na po kayo nun sa online, i-claim nyo naman po dun sa airport. Ang nakalagay po dun is ABS counter. May mga counter po yan. Tapos katabi lang po ng lagpas din po yun ng 7-Eleven. So ito yung sakayan. Pinakadulo po yun. Pangalo sa bago magdulo po yun, makikita nyo may ABS. Na sign may ABS po. So after nyan, nakakuha na kayo ng octopus card. So, sasakay na po kayo ng bus. Nandun na po kayo sa station ng bus. So, ano nga bang kulay ng bus ang sasakyan kapag ikaw ay pupunta kung ikaw ay pupunta sa Chimchachoy na Mongkok, mga ganyan, is ang sasakyan ninyo is yellow bus. Ang kulay ng bus is yellow. Tapos, ang number niya, 21. A21. Yun po yung pangkulay ng bus at ang number ng bus ay yellow A21. Okay. Narinig na? Malinaw na? Okay. Let's proceed sa pangalawa. So, yung pangalawa naman po is anong hotel o anong makakatipid na tuluyan ang maisasuggest ko kung nagtitipid talaga kayo at gusto nyo lang matulog o yun lang naman ang gagawin nyo doon, matulog o ano. Ang mahalaga naman kasi may unan, may higaan, may bathroom, komportable ka, malinis, tsaka safe naman. So, ang may recommend ko naman sa inyo, pangalawa namin na tuluyan is yung Chongqing Mansion. Okay? Chongqing Mansion is nandun lang, pagbaba ng bus, kung Chimchachoy ang pupuntahan mo, nandun lang din yung Chongqing Mansion. Affordable po siya kung nagtitipid. Mabenta po yun sa mga Pinoy o dayuhan na turista na nagtitipid. Doon po sila tumutuloy. Kaya yun yung may offer ko sa inyo. Tapos, pangatlo. So, tapos na tayo sa una, sa makakatipid na sasakyan. Pangalawa, makakatipid na tuluyan is Chongqing Mansion. Yung una is yung bus. Pangalawa, yung tutuluyan is Chongqing Mansion. Pangatlo is yung kung saan ba yung mataas na palitan ng peso to dollar. So, ang marirekomenda ko naman sa iyo sa Western, sa may Chongqing Mansion din, mataas yung palitan nila doon compared doon sa airport. Kasi medyo mababa yung palitan doon sa airport ng Hong Kong. So, pagpunta niya doon sa Chongqing Mansion, meron doon mga palitan. Mamimili na lang po kayo doon ng pound shop o palitan ng mga money exchange doon. Number 4 naman is 1, 2, 3, 4. So, number 4 naman is makakatipid naman kayo sa yung itinerary mo. Yung itinerary yung pupuntahan ninyo doon. Kung saan yung uunahin ninyo. Kung ano yung hindi kayo gagastos ng malaki. So, yung mga kakainan. So, ito. Yung number 4, yung mga pupuntahan ninyo na activities. Kung nagtitipid talaga kayo, doon pa lang sa Chimchachoy, marami na doon mapupuntahan. Libutin nyo lang po talaga yun. Marami na po kayo mapupuntahan doon na hindi kayo sasakay. Lakarin nyo lang po yun kasi nung kami nandun, nilibot po namin yun. At marami naman po kami na napuntahan na bago kami pumunta ng Disneyland, tsaka bago kami pumunta ng The Peak Tram and Central Garden, nilibot po namin yun, kaya napunta namin yung Taklak, yung Symphony of Light, tapos yung Hong Kong MOA, yun, tatlo na yun. Tapos yung mga bay, yung may mga may mga sasakyang pandagat. Yun, dun yung bay kung saan nagpa-picture si Sanju Marudo at yung kanyang asawa. Okay. Doon, nandun din yun. Tapos yung likod ng orasan doon, kung saan kami nagpa-picture, maganda din po doon. So, lalakarin nyo lang po yung mga 50 to 20 minutes doon. Malapit lang po yun sa Chongqing Mansion. Tapos, meron din po doon Louis Vuitton store. Louis Vuitton store. Doon lang din po yun sa area na yun.
So malapit din po yung MTR doon, yung train na sasakyan. So kung gusto niyo pumunta doon sa number 5, paano pumunta sa Disneyland, paano pumunta sa the big tram or etc. Pumunta po kayo doon, lakad lang po kayo doon sa Chungking Mansion, tapos lakad lang po kayo ng onti lang lalakarin nyo, tapos nandun na yung MTR. Tapos pagdating po doon sa MTR, kuha po kayo ng map ng Hong Kong. Pinamimigay po yung libre po, wala po yung bayad. So, nandun lahat yung destination na gusto nyo puntahan. So, hindi nyo na kailangan na mag-hire ng tour guide kasi nandun na po yun, madali lang naman. Babasahin nyo lang po, nandun na lahat ng mga nakalista na po dun yung mga lugar, yung kung anong istasyon po kayo titigil, kung ano po kayo bababa. So, nakatipid ako sa tour guide. At least na ano niyo po na ano niyo pa yung sarili niyo na parang adventures yung lakbay ninyo. So na-experience niyo maglakbay na kayo lang. So pero yun nga yung tipid tips na kasi yun yung ginawa namin. So wala kami binayaran na tour guide. So ayun, nakatipid kami kasi nga yun yung tipid tips na may offer ko sa inyo. Kung nagtitipid kayo at wala kayong na gusto nyo ma-explore na kayo lang yung naglalakbay or malaman na mag-isa nyo na malaman nyo. So, meron po dong map na pinamimigay dun sa MTR. So, libre lang po yun. Pwede nyo basahin kung saan kayo bababa. Tapos, hindi po nakakalito yung train nila dun. Kasi nga, may mga ilaw kung saan kayo bababa. Mismo, tatapat dun sa mga lugar kung saan kayo bababa. Unlike dito sa atin, yung train natin kasi parang pinirint lang na lugar tapos hindi nyo alam. Pagbabasihan nyo lang yung mga ang train na ito ay papunta sa ganyan. Yung pagbabasihan nyo lang yung boses. Unlike dun sa Hong Kong, talagang hindi kayo maliligaw. Alam mo ba? Kasi nga, may nagsasalita na operator. Meron pang point to point na mga ilaw siya. Nag-iilaw po siya kung saan siya bababa. So, kapag napadaldal po kayo sa katabi ninyo, pag tumigil yung tren at pagtingin nyo doon, may option pa po kayo na titingnan kung nasa na po kayo. So, yun. Kaya hindi po kayo maliligaw. Unlike dito sa Pilipinas, kapag napadaldal ka sa katabi mo at masyado kang mimosa, hindi mo na alam kung saan ka na. So, doon po hindi. May nagsasalita, meron din po ilaw na kung saan po yung istasyon bababa. Doon po yung titigil yung ilaw. Okay. Maraming salamat po. May bonus pa. May bonus pa yung kasi number 5 na yun. So, yun nga. Number 5. So, yun yung way para makapunta ka sa The Big Tram, Central, sa Crystal, yung Buddha. Papunta Crystal, yung Big ba yun? Nakalimutan ko. Tapos yung Buddha, kung saan yung Buddha na yun yung kuha kayo lang ng map. Tapos pwede na po kayo dun makapunta, makarating. So, ayun po guys, ang tips ko sa inyo. Sa mga tipid tips, 5 po yun. Tapos may bonus pa akong isa. So, yung kakainan. So, may mga malalapit po dyan sa Tsim Sha Tsui kung na malapit na mga kakainan nyo po dyan. So, lakad lang po kayo dun sa may unahan ng Tsim Sha Tsui, tapat ng Chungking Mansion. Meron po dun sa gilid po niya, meron po dun, kung dito po ay street food, sa kanila po may mga fried noodles, tapos may mga hot dogs, burger, yan. Tapos may makakakain niya na rin po kayo ng mga fries, mga hot dog, burger, yun. Spaghetti meron din. Tapos, yung mga medyo expensive po doon na mahal is nasa restaurant. So, doon naman po kasi kami kumain. Pero after namin kumain doon is meron kaming mga nakita na mas affordable po. Mas mababa naman po siya. So, naglalaro po yung mga pagkain sa labas is nasa $20
10. Pinakamababa po yung 10. Yung mga mas mababa po yan. Pero, yung mga juice po nila is nasa $30, mga 20. Yun. Pero pag pumunta po kayo sa restaurant, lagas ang pera niyo. Kaya nga, yung tipid tips ko sa inyo is yan yung masasabi ko, yun yung bonus ko. Okay? Sana po may mapulot po kayong aral sa aking in-upload ngayon na videos. Okay, maraming salamat sa mga makakapanood po nitong video ko. Please comment down below kung saan po nakarating ang aking video na to, na kung saan nyo po napanood ang aking video, kung anong lugar. Maraming salamat sa lahat po na mag-comment at magla-like and share. Maraming salamat po. Appreciate it so much. Maraming salamat. See you on my YouTube, next vlog. Maraming salamat. At sa next videos ko pala ay iaano ko po yung affordable staycation. Okay. Maraming salamat, Miss Jonah. Maraming salamat din po sa inyo lahat na viewers ko na sumuporta sa akin. Thank you.